Biniling panalo, binintang demokrasya. Huwag na nating paligoy-ligoy pa. Ang pagbili ng solidong boto ay hindi diskarte. Ito ay tahasang pagbebenta ng demokrasya. Sa mga politikong nakikipagkasundo, sa mga relihiyosong grupo kapalit ng boto, malinaw ang mensahe ng inyong ginagawa. Hindi kayo naniniwala sa kakayahan ninyong manalo sa pamamagitan ng serbisyo, kundi sa kapal ng inyong pondo. Huwag ninyo kaming lokohin ng mga talumpati tungkol sa pagmamahal sa bayan. Kung ang unang hakbang ninyo ay makipagtransaksyon, hindi makipag-ugnayan sa mamamayan. At sa mga lider ng grupong tumatanggap ng kapalit, kailan pa naging banal ang bentahan ng boto? Kailan pa naging tama na ang pananampalataya ay ginagamit bilang puhunan sa politika? Hindi ninyo pinoprotektahan ang inyong mga miyembro. Kinokontrol ninyo sila. Hindi ninyo sila ginagabayan. Pinipilit ninyo silang sumunod sa isang pasyang maaaring hindi nila pinaniniwalaan. Ang boto ay konsensya. Hindi ito kolektibong ari-arian na pwedeng ipasa, ipilit o ipagbili. Ngayon, harapin natin ang pinakamahirap na tanong. Kapag nanalo na ang kandidatong binayaran ninyo, kanino siya tunay na magsisilbi? Sa bayan ba? O sa grupong nagbigay sa kanya ng siguradong panalo? Kapag may nagkasala sa loob ng inyong hanay, kaya ba niyang ipatupad ang batas ng walang kinikilingan? O mananaig ang utang na loob, ang katahimikan at ang pagtatakip? Diyan nasisira ang hustisya. Diyan nagsisimulang mabulok ang pamahalaan. Hindi sa malalaking iskandalo, kundi sa mga tahimik na kasunduang walang nakakakita pero ramdam ng buong bayan. Ito ang katotohanan. Ang sistemang ito ay hindi lamang mali. Ito ay mapanlinlang. Pinapalabas nitong may demokrasya tayo, pero sa likod nito ay may presyong nakadikit sa bawat boto. At habang tinatanggap natin ito bilang normal, lalo nating pinapalalim ang sugat ng ating lipunan. Kung kayo ay tunay na leader, patunayan ninyo. Lumaban kayo ng patas. Manalo kayo sa tiwala, hindi sa transaksyon. Dahil ang leader na bumibili ng boto ay hindi kailanman magiging malaya. Habang buhay siyang may utang. At ang utang na iyon ay binabayaran gamit ang kapakanan ng bayan. At sa mamamayan, gumising kayo. Ang boto ninyo ay hindi utos. Ito ay karapatan. Hindi ito dapat dinidikta. At lalong hindi dapat binibili. Sa bawat pagkakataong pumapayag kayo, kayo mismo ang naglilimita sa kinabukasan ng bansa. Hindi ito simpleng isyu ng politika. Ito ay usapin ng dangal, prinsipyo, at kinabukasan. Kung hindi tayo titindig laban dito, tayo rin ang mananagot sa susunod na henerasyon.